bawat Pilipino. Ikaw, ako, tayo, iisa sa mundong pilit kong binabago. May nananatili pa nga bang matatag? Tila marahil sa pagdaan ng mga panahon, tayo ay nakakalimot na lumingon sa ating pinanggalingan. Nakatikim lang ng Hershey's chocolate, nakalimutan na ang choknat. Nakapagsuot lang ng Rusty Lopez, nakalimutan na ang sapatos na gawang Marikina. At nakapunta lang sa ibang bansa, tila ayaw nang bumalik at kinamumuhian na ang sariling bansa. Tama, nakakalungkot mang isipin, ngunit iyon ang katotohanan. Katotohanang kailangang tanggapin at pagtuunang pansin. Kung minsan nga'y nahihiya pa tayo mag-Filipino, kaya kahit mali ang grammar at nagbubuhol-buhol na ang dila, pinipilit pa rin mag-Ingles. Madaming pangyayari ang nagbigay daan para mabuhay ang wikang Filipino. Ang pagkakaroon ng sariling wika ay nagdulot ng tatlong epekto sa ating buhay, noon, ngayon at bukas. Sa pagsisimula ng paggamit ng mga Pilipino sa wikang Tagalog sa unang panahon, binuhay nito ang sibilisasyon. Nagkaisa ang mga Pilipino sa mas ikabubuti ng ating bansa. Nagkaintindihan ang bawat pangkat sa pagkakaroon ng isang wika na naiintindihan ng lahat. Napagkaisa nito ang mamamayang Pilipino kahit may iba't ibang paniniwala. Sa kasalukuyang henerasyon, mas laganap ang paggamit ng wikang Filipino. Ito ang ginagamit na wika sa paaralan at ahensya ng gobyerno. Ito ang pundasyon. Napagkaisa nito ang mga sa kasalukuyang henerasyon, mas laganap ang paggamit ng wikang Filipino. Ito ang ginagamit sa paaralan at ahensya ng gobyerno. Nakatulong ito upang paigtingin pa ng mga Pilipino ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang wika. Ang pagkakaroon ng sariling wika ay isang karangalan sa isang bansa. Ito ang sukatan ng yaman ng lahi sa kultura, tradisyon at paniniwala. Mahalaga na ito'y ating pagyamanin para sa mga susunod na henerasyon. Isang wika, Filipino. Isang bansa, Pilipinas. Ipagmalaki, magkaisa. Okay yan? Isang wika, isang bansa.